Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hi class! Ang topic natin ngayon ay very real at nakikita natin sa araw-araw. Ito yung implikasyon ng kahirapan sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Hindi lang natin pag-uusapan kung ano yung kahirapan. Aalamin din natin kung bakit kapag maraming mamamayan ang mahirap, naaapektuhan pati ang trabaho, negosyo, pamahalaan at buong ekonomiya. Ready na ba kayong maging young economist today? Mamaya, dapat kaya na ninyong ipaliwanag kung paano nagiging malaking hadlang sa pag-unlad ng bansa ang kahirapan at hindi pantay na kita. Kaya, focus tayo. Ito ang goals natin today. Kasanayan sa pampagkatuto. Natataya ang implikasyon ng iba't ibang suliranin sa paggawa, pamumuhay, at sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Mga tiyak na layunin. Na ipapaliwanag ang mga implikasyon ng isyu ng kahirapan at income inequality sa pamumuhay ng mga mamamayan at sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa upang maunawaan ang epekto nito sa pambansang kaunlaran. Nakabubuo ng isang synthesis report na nagpapaliwanag sa mga sanhi at bunga ng kahirapan at income inequality sa Pilipinas bilang batayan sa paglikha ng mapanuring papel. Naipapakita ang pagpapahalaga sa patas na oportunidad at pagpuksa sa kahirapan sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng mga paraang nakatutulong sa matalinong pagpapasya. Are you ready, grade 10? Game na! Simulan natin to. Okay, class? Imagine niyo to. Ang buong kita daw ng Pilipinas ay parang 100 pieces ng tinapay. Tapos, may 100 na tao sa bansa. Imagine ninyo, yung isang tao doon, yung pinakamataas na 1% ay nakakakuha ng 17 pieces na tinapay. Yung 15 tao na natitira, yung pinakamababang may 50% ng population, ay nagahati-hati lamang sa 14 pieces ng tinapay. Ang tanong, ano kaya yung mararamdaman o mapapansin nyo sa ganitong paghahati ng tinapay? Pantay ba o makatarungan? Fair ba yon? Ano kaya yung nararamdaman ng mga kaunti lamang ang nakakatanggap? Ito ang simpleng larawan ng income inequality. Maaaring maraming yaman ng isang bansa, pero hindi ito pantay na napapakinabangan ng lahat. Ngayong nakita na natin ang hindi pantay na hatian, alamin natin kung ano talaga ang kahirapan at kung bakit ito simpleng kakulangan lamang ng pera. Kaya, let's explore! Tara, alamin natin ito ng mas malalim. Ano ang kahirapan? Ang kahirapan o poverty ay kalagayan kung saan ang kita ng isang tao o pamilya ay hindi sapat upang matugunan ang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, damit, tirahan, edukasyon at kalusugan. Halimbawa niyan, may isang pamilya na kailangang pumili kung bibili ba ng gamot o magbabayad na lang ng kuryente. Siyempre parehong mahalaga yon. Pero, kulang ang kanilang pera para sa dalawa. Yan ang mabigat na realidad ng kahirapan. May mga pangangailangan na kailangang isakripisyo.
Para masukat ang lawak ng kahirapan, ginagamit ng Philippine Statistics Authority ang tinatawag na poverty incidence. Ito yung porsyento ng mga tao na ang kita ay hindi sapat para sa minimum na food at non-food needs. Parang checking ito kung ilang tao sa bawat 100 ang hindi kayang matugunan ng pangunahing pangangailangan. Tandaan nyo, hindi to simpleng pagsasabi na, Feeling ko mahirap ako. gumagamit ang PSA ng datos at itinakdang poverty threshold. Noong 2021, nasa 18.1% ang poverty incidence sa Pilipinas. Ibig sabihin, sa bawat 100 Pilipino, humigit kumulang 18 ang nabubuhay sa ilalim ng poverty threshold. Katumbas ito ng halos 19.99 milyong Pilipino. Imagine ninyo, hindi lamang ito maliit na group, milyong-milyong tao ang nahihirapang punan ang pangunahing pangangailangan. Ayon sa World Bank, mula 49.2% noong 1985, bumaba ang poverty rate sa 16.7% noong 2018. So, good news daw to dahil nagpapakita to na maaaring mabawasan ang kahirapan. Pero, dumating ang COVID-19 pandemic. Maraming negosyo ang nagsara, nawalan ng trabaho ang mga tao, at muling nahirapan ang mga pamilya. Kaya tandaan, ang progreso ay pwedeng maantala kapag may malaking krisis. Next concept ay ang income inequality. Ito yung malaking agwat sa kinikita ng mamamayan at mahihirap. Halimbawa nito, parehong nagtatrabaho ng buong araw yung 2 tao, pero yung isa may sapat na kita, benefits, ipon at access sa magandang serbisyo. Samantalang yung isa naman, kulang pa rin kahit todo kayod na. Hindi ibig sabihin na kailangan eksaktong pareho ang kita ng lahat. Ang problema lang kapag sobrang laki ng agwat at hindi pantay ang pagkakataon makaangat. So class, ayon daw sa World Bank, ang pinakamataas na 1% ng earners ay nakakatanggap ng humigit kumulang 17% ng national income. Samantala, yung 14% lamang ang pinaghahatian ng pinakamababang 50% ng populasyon. Parang may 10 box ng trending Dubai Chewy chocolate. Pero, halos lahat napunta sa isang tao. Tapos ang kalahati ng klase, 1 box lang ang paghahatian. Medyo mapapasana all ka talaga. Hindi naman masama na may taong mayaman. Ang problema ay kapag sobrang laki ng agwat at kakaunti lang ang may access sa maraming oportunidad. Kapag hindi pantay ang oportunidad sa edukasyon, trabaho o serbisyo at iba pang resources, mas mahirap para sa mahihirap na pamilya na maiangat ang kanilang kalagayan. So class, hindi lang pala pera ang hindi pantay. Minsan, pati opportunity din. Halimbawa niyan, may isang student na may sariling laptop, high speed ang wifi, at mayroon siyang tahimik na study area. At isa pa, naka-premium lahat ng learning apps niya. Samantala, ang isa, nakiki-hotspot lang, humihiram ng cellphone, at minsan kailangan pang tumulong sa gawaing bahay. Imagine, pareho lang naman sila na may pangarap. Pero, hindi pareho ang kanilang starting point. Parang sa online game. Ang isa, complete skin at upgraded equipment. Ang isa naman, basic character pa lang. Kaya mahalaga ang patas na access sa edukasyon, trabaho, healthcare at iba pang serbisyo. Ang unang epekto ng kahirapan ay mababang produktibidad. Kapag kulang sa pagkain, tulog, gamot at edukasyon, mahirap ibigay yung best performance. Parang cellphone na may 5% na lang ang battery.
Gumagana pa, pero naglalag. Mabagal at anytime pwede mag-shutdown. Ganon din naman ang tao. Kapag gutom o may sakit, palaging pagod, mahirap mag-focus sa klase o trabaho. Kapag maraming mamamayan ng gantong kalagayan, bababa din ang produksyon at kita ng bansa. Pangalawa, maaaring lumaki ang unemployment at vulnerable employment dahil limitado ang access sa magandang edukasyon at training. Nahihirapan ang ilan na makakuha ng stable na trabaho. Ang iba naman, umaasa lamang sa racket o sideline. May kita ngayon, pero hindi sure kung mayroon pa bukas. Parang content creator na may viral video ngayon, pero walang kasiguruduhan kung may views ulit sa susunod na upload. Hindi masama ang racket o freelance work, pero vulnerable ito kung walang regular na sahod, benefits, insurance, at job security. Class, ito naman yung tinatawag na human capital. Ito yung pinagsamang kaalaman, skills, kalusugan, at kakayahan ng isang tao. Parang character development sa Mobile Legends, Roblox o iba pang game. Kailangan mong mag-training at mag-upgrade para lumakas ang iyong character. Sa totoong buhay, ang edukasyon, skills training, magandang nutrition at healthcare, yun yung ating pang-upgrade. Pero kung walang sapat na access sa mga to, mahirap mag-level up. Kapag maraming mamamayan ang hindi nagde-develop ang skills, mabagal ding nagle-level up ang ekonomiya. Next naman ay ang purchasing power. Ito yung kakayahan nating bumili ng produkto at serbisyo. Kapag mababa ang kita, syempre, basic needs muna. Unahin ang pagkain, pamasahe, kuryente, tubig at load. Kaya kahit naka-add to cart na yung bagong sapatos, skincare, photocard o cellphone case, hindi nyo muna i-check out. Hanggang add to cart at save for later na lang. Kapag maraming taong walang sapat na purchasing power, kakaunti ang bumibili. Kapag kaunti naman ang buyers, mababa ang sales ng negosyo. At kapag mababa ang sales, maaaring mabawasan ang produksyon at trabaho. Guys, kapag mataas ang kahirapan, mas maraming mamamayan ang nangangailangan ng libreng edukasyon, healthcare, pagkain, pabahay at financial assistance. Parang GC ng class. Kapag maraming humihingi ng copy ng reviewer pero iisa lang ang may file, mahirap sagutin agad ang lahat. Ganon din ang pamahalaan. Maraming kailangan tulungan pero limitado ang budget. Kaya, mahalaga ang tamang paggamit ng pondo. Dapat walang corruption, walang favoritism, at walang for selected friends only. Ito naman ang cycle of poverty o siklo ng kahirapan. Mahirap ang pamilya, kaya naman limitado lang ang access sa edukasyon at healthcare. Dahil kulang ang edukasyon at skills, limitado din ang magandang trabaho. At dahil mababa ang kita, kulang ang ipon at puhunan. Pagdating sa susunod na henerasyon, maaaring maulit ang parehong sitwasyon. Parang video na nakaloop, paulit-ulit at hindi matapos-tapos. O parang one more game sa ML. Sabi mo, last game na, pero inabot ka na ng madaling araw. Ang pinagkaiba, ang cycle of poverty ay hindi nakakatuwa. Kailangan nitong putulin sa pamamagitan ng edukasyon, training, trabaho, at social protection. Maaaring mataas ang economic growth pero hindi ibig sabihin ay lahat nakikinabang. Halimbawa, maraming bagong mall, condo, restaurant at online businesses. Pero kung maraming tao pa rin ang mababa ang sahod at walang stable na trabaho, hindi nila ramdam yung pag-unlad. Parang concert na sold out at trending online. Pero marami ang hanggang fancam lang.
dahil hindi naman afford ang tickets. Kaya ang tunay na tanong ay hindi lang, umunlad ba yung bansa? Dapat itanong din, sino ang tunay na nakikinabang? Ang kahirapan ay hindi lang problema ng isang pamilya. Problema rin ito ng buong ekonomiya. Para tong group project, kahit may isang excellent editor at isang magaling na reporter, mahihirapan ang grupo kung hindi nabibigyan ng materials, training, at pagkakataong tumulong ang ibang members. Ganoon din ang bansa. Hindi tayo magiging fully developed kung iilan lamang ang may pagkakataong mag-aral, magtrabaho at magnegosyo. Mas malakas ang bansa kapag mas maraming mamamayan ang nakakasabay. Tingnan natin ang chain reaction. From kahirapan to limitadong edukasyon at kalusugan, limitadong skills, mababang produktibidad, mababang kita, mababang pagkonsumo at pag-impok, limitadong oportunidad. Para siyang algorithm sa social media. Kapag lagi mong pinapanood ang isang klaseng video, paulit-ulit na ganoon din ang lalabas sa feed mo. Sa kahirapan, kapag walang intervention, paulit-ulit ding lumalabas ang parehong problema. Kaya, kailangan natin baguhin ang algorithm gamit ang edukasyon, healthcare, disenteng trabaho, at patas na oportunidad. So, tapos na tayo sa discussion. Kayo naman ang magiging young researchers at economic analyst. Walang sinsaw na sa group activity. Lahat dapat may ambag, kahit idea lang, pagsusulat o design at reporting. Kaya, hands-on muna tayo. Quick recap, ang kahirapan ay parang malaking group problem. Naaapektuhan nito ang edukasyon, health, skills, trabaho, kita, negosyo, at ekonomiya. Kaya, sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Guys, hindi mahalaga kung marami kayong memorized na English words. Ang mahalaga, kaya niyong ipaliwanag ang lesson sa simple at malinaw na paraan. Check natin kung solid ka na dito. Quiz time! Check muna ang tanong, suriin ang choices, saka mag-final answer. Good luck!